So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, we all know naman, no, mga minamahal na nagkakaroon ng backfire ngayon ng grupo ni Vice President Sara Duterte kasi gusto nga po nilang pigilan. Diba? Pigilan yung impeachment laban dito sa Vice Presidente. And alam naman natin na hindi naman kikilos yung grupo ni VP Sara Duterte kung hindi manggagaling yan mismo sa bibig niya. Kasi imagine nyo bakit gusto bang ipablock? Bakit gustong harangin? Diba? Bakit gustong hindi matuloy ng grupo ni VP Sara Duterte yung impeachment laban sa kanya? Siyempre, unang-una na dyan mga minamahal, yung issue sa ill-gotten wealth. Diba? Yung issue sa mga bank account ni Vice President Sara Duterte at yung issue mismo sa confidential funds niya at saka yung pagbibigay ng reward money. Although sige, yung iba dyan, sa article of impeachment, siguro may mga malulusutan dyan si Sara Duterte, mga isa or dalawa. Pero ito yung malala, yung issue niya sa bank account na inexpose noon ni former Senator Antonio Trillanes. Kaya nga galit na galit sila dyan kay Trillanes eh. Kaya lagi nilang sinisiraan, tinatawag nilang trililing, kung ano pa man. Kasi doon din napikon, di ba? Itong kanyang ama, si former President Duterte, about sa bank allegation. Sabi pa nga ni Digong noon, lulo ni mo oy. Di ba ginagano niya sa Trillanes kasi hindi niya mabigyan ng magandang sagot. Di ba? Imbis sana nasagutin ni former President Duterte yung tanong ni Trillanes na yan, patungkol nga po sa mga bank account, ang sabi niya, lulo ni mo oy. Yeah? So ngayon, sa mga hindi po nakakaalam, 3 to 4 months ago, may ini-reveal itong si former Senator Antonio Trillanes sa hearing doon nga po sa Kamara. Kasi itong si Sara Duterte ay napakadami daw po, di umano napakadaming bank account. Yan. Eh ngayon, itong si Sara Duterte naman, nung tinanong ng mainstream media, umamin din naman siya. Oo, na alam niya yung patungkol nga po sa issue ng bank account. Alam yun ni VP Sara Duterte kasi siya mismo yung umamin. So ngayon, yung sinasabi ni Trillanes na napakadaming bank account ni Sara Duterte, si Sara Duterte na mismo ang umamin na totoo yun. Nag-i-exist yung mga bank account na yon. Now, ang unang tatanungin natin, gaano kalaki yung pera ng mga nandiyan? Gaano kadami? Kaya nga sabi ko, parang ill-gotten wealth nga to. So, alam nyo, pag na-expose yan, malaking kahihiyan yan. Mga minamahal, pag na-expose yung mga bank accounts nila, lalo pat si Sara Duterte mismo ang nagsabi na nag-i-exist. You know, tinan nyo pakita natin yung video. Siya mismo yung nagsabi na nag-i-exist yung bank account na yan. Actually, yung listahan ng bank account na yan, bank accounts, madami yan, di ba? Noong, kasi 2016, nag-yes, oo. Hanggang ngayon, may file ako yan. Kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila, isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at ng mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila baka non-existent talaga yan na mga accounts. So, meron namang accounting even yung mga sinasabi nilang transactions. Tinanong ko. Okay. Rinig ninyo. So, may admittance. Itong si Sara Duterte na alam niya yung patungkol nga po sa mga bank account. Pero, yung depensa niya kasi, hindi pwedeng hindi pwedeng gamitin mong depensa na merong mga bank account, pero hindi ko alam na sa akin yun. Diba? Nag-i-exist sila, pero hindi mo alam na sa'yo. Hindi mo pwedeng gawing depensa yun. Kasi ako meron akong bank account, BPI. Meron akong bank account, BPI. Hindi ka pwedeng mag-open ng account nang hindi ikaw mismo. Kasi nung nag-open ako ng bank account ko, ako yung pumunta.
Yan, hiningan ako ng ng ITR, ng papers, the valid ID. Hindi ka pwedeng mag-open ng bank account nang hindi ikaw personal mismo ang pupunta. Kaya hindi mo pwedeng gawing valid reason na nag-i-exist yung mga bank account na tinutukoy sa'yo pero hindi sa'yo. Hindi yun, mga minamahal, niloloko tayo. O, 'di ba? Doon pa lang. O, makikita na ninyo na si Sara Duterte gumagawa ng alibay. 'Di ba? Gumagawa siya ng alibay. Binibigyan niya, gumagawa siya ng way para makasegue sa issue ng bank accounts. Kaya nasabi ko, ito, kasama to sa impeachment. Now, dahil kasama ito sa impeachment, ma-expose yung names nila at saka yung laman ng bank account. Malalaman natin kung gaano kalaki yung pera. 'Di ba? Okay, sabi na lang natin. Pag may nakita, napakalaking pera, okay, sabi na lang natin na may malaking pera. Pero ang lulusot nila, ang gagawin nilang palusot, hindi naman akin yan. Nag-i-exist sila pero hindi akin yan. Hindi bobo, hindi pinanganak ang mga tao kahapon. Paano mo sasabihin na hindi sa'yo, nakalagay sa pangalan mo at hindi ka pwedeng magpa-open ng bank account nang hindi ikaw mismo ang pumupunta sa bangko? Kahit saan kayo magtanong, kahit saan kayo mag-open, mga minamahal, nandoon lahat ng information mo. Tapos sasabihin mo, hindi sa'yo. Hindi naman ata tayo mga pinanganak kahapon. Diba? Nagigets ninyo? Kaya galit na galit sila dito kay Trillanes. Ito nga din si former President Duterte, galit kay Trillanes yung bank waiver. Diba? Oh. Galit na galit kasi hindi masagot. Ang sinagot lang ni Duterte, lolo nimo. Tama ba yun? Yung ganong sagot, lolo nimo. Di ba? No, may nag-comment dito. Haha, nakakatawa. Hindi pala niya alam na may bank account sila. Oo. Di ba nakakatawang isipin yun? Ginagago mo kami. Oh, may nagsabi dito. How naive. Ginagago mo kami sa mga palusot mo. Pinagsasabi mong baka non-existent. Oo nga, paano nga nagiging non-existent? Yung mga bank account na yun ay nakapangalan nga sa'yo. Sino niluloko mo? Ha? Oh, hacker. Oh, may hacker, ganon. Gumawa ng bank account mo, hacker. Ay, wag mo kaming niluloko. Paano mong hindi nalaman na hindi sa'yo, pangalan mo nga? Di ba ka mo, ayaw mo lang aminin. Sabi pa nga ng isang lawyer, weak defense yan. Kung tawagin, alibay na lang yan. And that is a super weak defense. Palusot mo na lang yan, pero napaka-sobrang hina. Ipaliwanag mo bakit nakapangalan sa'yo. Hindi mo pwedeng gawing palusot na hindi akin yon, na parang nagising ka na lang, kinaubagahan, may bank account ka na. Hindi pwedeng ganun yung paliwanag mo. Ipaliwanag mo bakit nakapangalan sa'yo. Nandoon lahat ng info mo. Diba? Ay, nako, ano ba? Di wow dito na lang kay Sara Duterte. O, diba? Kaya hindi din masagot ni Digong yung bank account waiver na yan eh. Diba? Kasi nga, expose yung names nila. Ma-expose. Yung amount talaga dyan, mga minamahal, ang tawag dito, yung amount talaga yung kailangan nating tingnan. Yung amount. Diba? Amount ng bank waiver na yan. Kung, di ba, dami nga ang bank account eh. Dahil sa sobrang dami ng bank account, kailangan nating malaman, kailangan natin malaman, mga minamahal, kung gaano ba talaga karami ang pera sa mga bangko na yan na nakapangalan sa kanya. Bilyon ang nawawalang pondo ng taong bayan. Di ba? Masakit yun bilang taxpayer ng bansang Pilipinas. Kami nagpapakahirap na normal na mga Pilipino tapos ninanakawan nyo lang kami. Kaya siguro gusto atang pigilan ng grupo ni Sara Duterte yung impeachment laban sa kanya kasi alam niyang dihado siya. Kagaya na nga ng sinabi ni Sara Duterte, mukhang mapait siya na dumalo sa impeachment trial. Bakit? Kasi kaya yan to. Masusunog siya. Alam niyo, kapag wala si Sara Duterte, kapag wala yung kanyang advisor, wala yung kanyang USEC or ASEC na mga nagbubulong sa kanya na parang bubuyog,
Pag wala yun, mga minamahal, yung sagot ni Sara Duterte, parang timang. Oo. Di ba kung ano na yung pinagsasabi? O katulad nung dati, yung ang isang libro, di ba? Bakit umabot ng 10 milyon yung akda mo na ang isang kaibigan na ikaw yung author tapos mamamayang Pilipino yung pababayarin mo? Biruin mo yung sagot niya kay Risa Ontiveros. Alam mo, humingi ng tulong sa amin yan eh. Di ba napaka-redundant? Ang layo sa tema, ang layo sa topic. Ang pinag-uusapan dito, yung ang isang libro, siya yung author, bakit mga Pilipinong pinagbabayad mo? Kaya yan nga yun eh. Pilipino yung pinagbabayad mo sa sarili mong akda, si Jose Rizal nga gumawa ng libro, nagkautang-utang para lang maipublish niya yung libro niya na No Limit ang Herepati El Filibusterismo. Di ba, ikaw yung author, ikaw yung magbabayad ng sarili mong akda. Pero makapal yung mukha ng ating vice-presidente. Imagine nyo siya yung gumawa ng ang isang kaibigan, isang kaibigan daw pero pala away, inaway si Risa Ontiveros, ay dinawala yung ibig sabihin ng isang kaibigan na yan. Anyway, gumawa ka ng libro, ang title, Isang Kaibigan, tapos ikaw yung author, di ba, ng isang kaibigan na kinapi-paste mo lang doon sa libro ng The Owl, di ba? Tapos kami yung pagbabayarin mo. Malaking sampal naman yan sa mga author. Sa ating mga bayani, katulad ni Jose Rizal na nagsulat ng libro, ng utang para ma-publish yung kanyang akda, tapos ikaw, mamamayang Pilipino, yung pagbabayarin mo. Ay, tangina. Kagaguhan yun. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, ano pa bang mapapala natin dito kay Sara Duterte? Wala nang maaasahan dyan. Ayaw sa transparency. Ayaw sa accountability. Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag si Sara Duterte umattend sa hearing kasi wala yung USEC at ASEC niya, hindi makakasagot ng maayos yan. Hindi niya kayang sumagot ng diretsahan or ng maayos. Paliko-liko-liko yung gagawin niyang sagot. Ganon. Pag naipit siya, magagalit, magtatantrums. Parang pusit. Kaya, ganon siya eh. Kaya hindi talaga yan a-attend hanggat wala yung mga secretary, USEC or ASEC niya kasi hindi nakakasagot yan. Spoiled eh. Diba? Alright. Anyway, mga minamahal, yun po. Kakagigil, no? So, pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. And pa-update na din po, comment, like, and share, and hit the notification bell for more update. Yun lamang po. Ingat, mga kababayan.